Hi everyone, welcome back to our YouTube channel, and for today's vlog, we're gonna talk about the new Japan visa application process. Love me or hate me, God knows you made it. Waiting ladies' eyes on me. Yucky, ninini, get to know ya. 이미 시작된 걸. How could you think I'm sweet? I'm sweet, so sweet. 우리 키스는 없을 거야. 아마도 그럴 거야. So last month, April 7, ay nagbago na yung process ng application ng Japan visa. So from now on, from then on, from April 7, yung mga applicants, yung mga bagong applicants ng Japan visa ay kailangan ng dumiretso sa VFS Global to process their application. And medyo marami ang nagkagulo or naguluhan doon sa bagong process na ito. So, from different travel groups on Facebook, sa mga Japan visa or sa mga Japan travel groups on Facebook, nakikita ko lahat na ang daming mga naguguluhan doon sa process. Kasi daw, bakit daw nilipat sa VFS Global yung application ng Japan visa? And minsan kasi, or marami kasi na medyo malayo sa location ng mga offices ng VFS Global. Kasi honestly, medyo magulo nga naman yung process na binanggit ng VFS Global and ng Japan Embassy at first. So talagang lahat or karamihan ay medyo naguluhan doon sa process na mangyayari dahil ang nilagay nila at first ay lahat ng application ay through VFS Global na. So meaning, hindi na tayo pwedeng mag-apply through the accredited agencies or mga travel agencies. Too many times to count 이랬다 저랬다 그래도 언제나 결론은 내 곁에 wow Loving me at my worst wondering 우릴 사랑해도 돼. So doon nga po naguluhan ang karamihan ng mga gusto mag-apply for Japan visa. But definitely, hindi po yun ang talagang process niya. So hindi lang po tayo sa VFS Global pwedeng mag-apply ng ating visa. So ibig lang nilang sabihin ay from April 7, so lahat ng mga Japan visa application mapupunta na po kay VFS Global, and then si VFS Global na po ang magsasubmit kay Japan Embassy. Kasi prior to that, yung mga nakasanayan natin kami, umabot pa kami doon sa sa accredited travel agency directly sa Japan Embassy. So, kami normally nag-a-apply talaga kami kay UHI, Universal Holidays Incorporated. So, makikita nyo yung nila sa Facebook, lalagay ko rin dito sa video. So, sa kanila kami nag-a-apply. Isa sila sa mga accredited agencies ng Japan visa application. So, prior to the changes, ang ginagawa nila ni UHI, so ang ginagawa nila from them ay sila na mismo yung magsasubmit kay Japan Embassy. So, kung naman nag-apply, kunwari kayo sa third-party agencies, yung third-party agency, isasubmit nila kay accredited Japan Embassy na agency, and then isasubmit ulit kay Japanese Embassy. So, yun yung process nila before. But now, ever since nagkaroon ng changes na sa VFS Global na nga daw yung application ng Japan Embassy, so meaning, makakapag-apply pa rin kayo or makakapag-apply pa rin tayo through our chosen agencies. So, whether it's a third-party agency or a accredited agency ng Japan Embassy, so pwede pa rin po natin gawin yun. Ang mangyayari lang naman ay sila mismo ang magsasubmit ng application natin sa VFS Global. Sabi ko nga medyo nagkagulo nga nung umpisa ng announcement ng Japanese Embassy and ng VFS Global about dito sa changes ng Japan visa application. Kasi sa totoo lang, hindi naman lahat ng areas ay merong offices yung VFS Global. So, iilan lang yung offices nila. I will flash the offices here sa ating screen para makita ninyo. And yun nga. So, merong mga nakatira sa provinces, sa malalayong provinces. And ang problema daw nila ay paano sila pupunta sa VFS Global kung directly ba sila mag-a-apply doon. Eh, kailangan pa nilang sumakay ng plane para makapag-apply. So, another gastos instead of
visa na lang or visa fee na lang yung kanilang babayaran. The good thing about this pala is even if you want to apply sa VFS Global directly, kunwari kami, malapit kami, gusto namin mag-apply sa isa sa mga offices ng VFS Global directly, pwede namin gawin yon. And hindi kailangan na lahat kami ay pupunta sa VFS. So kahit si Papa lang ang pupunta, gagawa lang ako ng authorization letter, ayun, pwede na. So, hindi kailangan na lahat present sa application. But, if you want to go rin physically, kapag nag-apply ka ng Japan visa, pwede rin naman. Kasi, on the spot, mai-check nila yung inyong mga documents. So, kung may kailangan pa kayo, nakalimutan kayong pirmahan or nakalimutan kayong i-fill up, ay maaari niyong gawin doon sa mismong office nila. But of course, ang kagandahan naman kung mag apply ka through an agency or accredited agency, kagaya ng UHI, they will have the time to check your documents prior to submission sa VFS Global. So, kunwari, nag-apply kami via UHI, so i-check mo nila yung documents before kayo pupunta sa kanila to submit your papers. So, para alam ninyo kung may kulang ba kayo dun sa documents, kailangan nyo pang fill upan or what. So, before ninyo ibibigay or isasubmit yung mga documents ninyo sa UHI, na-check na nila online. So, it will still save time and hassle para sa inyo. So, mas convenient na mag-apply kayo through accredited agencies. Tapos, sila na yung bahalang kumuha ng spot. Syempre, dahil agency naman sila, so sila nang bahalang gumawa ng paraan kung paano kayo makakuha ng slot or makakapag-submit ng slot doon sa VFS Global. Kasi sila na yung bahala. Sila na mismo yung magsasubmit. Hindi nyo na kailangan pumunta ng VFS Global. And as per VFS Global, they have a 520 fee for visa application for Japan visa. And then meron din yata parang premium access sa lounge. So mas mahal yun. And per person din yung bayad doon kung lahat kayo pupunta. And as per the reviews, medyo matagal nga daw yung process nila ngayon dahil kahit na may schedule, medyo mag-iintay ka pa rin. Syempre, siguro nga dahil bago pa yung process, so medyo nangangapa pa lahat about doon sa process. But again, kung ako sa inyo, kung medyo malayo kayo sa VFS Global, I suggest you get an accredited agency or a third-party agency. Medyo matatagalan nga lang yung application niyo kasi ipapasa-pasa pa nila yan until sa VFS Global, and until VFS Global submits it to the Japan Embassy. So, ang process kasi niyan is if mag apply kayo from a travel agency, so, travel agency to VFS Global, from VFS Global, mapupunta siya kay Japan Embassy. But, if you are going directly to VFS Global, so pupunta kayo ng VFS Global and then VFS Global to Japan Embassy. So, yun yung magiging process niya. So, ayun lang naman guys. I hope naliwanagan kayo sa bagong process ng pag apply ng Japan visa dahil until now marami pa rin pong naguguluhan. And make sure na sapat yung documents ninyo, maganda yung cover letter ninyo if you want to submit a cover letter, at maayos yung profile ninyo para naman mabigyan kayo ng Japan visa, whether it's a single entry or multiple entry. Pero of course, palagi nating i-goal yung multiple entry kasi ang ganda talaga ng Japan kaya ang daming nagpupunta. Thank you so much for watching this video, and if you have any questions, just comment down below and don't forget to subscribe on our YouTube channel. Bye!